So ayan guys, may dumating na naman sa ating panibagong parcel, and kung naghahanap ka na maganda at murang smartwatch na pwede mong bilhin ngayong 2024, maganda panoorin mo yung video na to. So ito yung pinakabagong smartwatch na ilalabas ng Halo ngayong April. This guys is Halo Solar Pro. Ano bang nagagawa? Ano bang features yung meron siya? Ano bang itsura niya? Yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Pero first of all, syempre, i-unbox muna natin. Tignan natin kung ano ba yung kasama, ano ba yung laman pag binili nyo yung smartwatch na to. So ito yung itsura niya, and mapapansin ninyo na may pagkalakihan din siya ng konti. So meron siya ditong silicone strap, and ang size niya is 46.5 by 10.8. Pero actually nagulat ako kasi sobrang gaan niya. Kasi pag tinignan nyo siya, para siyang mabigat. Yung itsura niya mukhang mabigat. Pero pag ginamit at hinawakan nyo, sobrang gaan lang niya. And para ma-turn on, hold lang natin ngayon yung kanyang middle button. And ayan, nag-appear na yung Halo animation. And ang next step ngayon is kailangan na natin kunin yung ating smartphone para ma-set up natin yung smartwatch. Search nyo lang sa Google Play Store or sa Apple App Store yung Halo Fan application, then i-download natin. Next step is kailangan na natin mag-fill up ng mga personal details and informations na magagamit ng smartwatch para mas ma-monitor niya yung activities and yung lifestyle ninyo. Once na natapos na kayo, click nyo ngayon tong add button, then click scan. So ito yung gagawin natin para mag-pair yung smartwatch dito sa ating smartphone. Allow lang natin. Then click nyo naman yung pair dito sa ating smartphone. So ganun lang kasimple guys. Successfully sync na yung ating watch dito sa ating iPhone. And sobrang simple lang talaga ng kanyang application. Talagang self-explanatory na talaga lahat ng nandito. Currently meron tayo ditong 57% na battery upon receiving the item. Updated na din yung ating firmware, so ayos. Balikan muna natin ngayon yung mismong smartwatch. So yung first button is nagsisilbing screen off and screen on. Yung second button naman is yung ating menu button. And yung last button is yung nagsisilbi naman ngayon na activity button. Upon swiping down, makikita natin dito yung quick menu. Nandito yung ating flashlight, do not disturb, alarm clock, etc. Swiping up naman is makikita natin yung ating notifications. Nandito yung mga nagte-text sa'yo, mga nag-chat sa Messenger, mga notifications sa YouTube, yung mga ganun. Swiping left or right naman is makikita natin yung monitoring information sa inyo, like for example yung stress level, kung ano yung emotion ninyo, yung heart rate ninyo, kung kamusta ba yung tulog mo, puyat ka ba, nag-light sleep ka ba, nakapag-deep sleep ka ba ng matagal. Yung mga ganong data is makikita nyo agad. By default pala, yung kanyang menu is naka-honeycomb style, pero pwede nyo naman yung baguhin through its settings. Pag siguro unang smartwatch mo to, I suggest gamitin nyo yung list view kasi dito makikita nyo or mababasa ninyo kung ano ba yung mga nagagawa ng different features. Kasi pag ginamit nyo yung ibang view mode is makikita nyo lang yung icon ng mga feature na to. And kung hindi nyo naman trip yung mismong wallpaper ng smartwatch nung nakuha ninyo, pwede nyo naman yan baguhin ng iba't ibang designs. And kung nabitin pa kayo doon, pwede kayong pumunta dito sa ating Halo Fan application para mag-download at pumili pa ng iba't ibang watch faces. And for example na lang ako, napili ko to. Click nyo lang ngayon yung set as current watch face, then antayin nyo lang siya na mag-sync. Then ganun lang, napalitan na natin siya. Ngayon pag-usapan lang natin yung kanyang display. So meron siyang 1.43 inches na AMOLED display na merong 466 by 466 na screen resolution. Meron din siyang IP68 dust and water resistance. And isa sa pinakagusto kong feature sa smartwatch is meron din siyang always on display. Also, something to take note of is yung charger na kasama or yung wire na kasama is isa sa pinaka-common na charger ng smartwatch, kaya sobrang dali niya mahanap. And pagdating sa battery life, based kay Halo is kaya daw niya tumagal ng 20 days standby time and 7 days naman for daily usage. Meron na din siyang Bluetooth 5.2 call, ibig sabihin pwede kayong sumagot at magsalita direct dito sa mismong smartwatch. And pagdating sa kanyang sports mode, talagang magsasawa kayo dahil meron siyang 100 plus na sports mode. Yung tipong lahat ng alam at hindi mo alam na sports, nakalagay dito. Pero as of now mga kaboom, dahil bagong-bago pa lang sa atin tong smartwatch is wala pa akong data na nagagather dito like yung stress level ko, yung sleeping pattern, kung gaano ka-accurate yung footsteps pag naglalakad tayo. And yung iba pang features na gusto ko munang subukan at malaman bago ko sabihin sa inyo, siguro after 1 to 2 weeks is mag-upload ako ng panibagong video bilang update dito sa ating Halo Solar Pro. And kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat!